signs to end the relationship kapag there is constant strife, confusing, or lack of peace. So, ibig sabihin, kapag mayroong patuloy na pagsaway, pagkalito o kawalan ng kapayapaan. So, ito yung sign na dapat mo nang tapusin ang isang relasyon. So, kaya nga dito sinasabi, wala kang kapayapaan tungkol dito. Ang Diyos ay may akda ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Kung ang isang relasyon ay nagdudulot ng patuloy na kaguluhan, pagkabalisa, o emosyonal na kawalang tatag, hindi ito mula sa Diyos. Ang kapayapaan ay mula sa Diyos. Ngunit kapag yung relasyon mo, magsyota pa lang kayo, wala na kayong tigil ng pagbakan, yan ang sign na hindi yan para sa Diyos. Hindi yan itinakda ng Diyos para sa iyo. So kaya nga ito ay isang matibay na tagapagpahiwatig na maaaring hinihimok ka ng Diyos na wakasan ng isang relasyon kapag ito ay patuloy na minarkahan ng alitan, kaguluhan sa loob, puso at isipan sa halip na kapayapaan. So kaya nga ito yung dapat kalinawan, kapayapaan at pagkakaisa ang nais ng Diyos. Ang Diyos ay hindi may akda ng kaguluhan. Siya ay namumuno siya sa pamamagitan ng kapayapaan, kadalisayan, kalinawan sa bawat mananampalataya. Kapag ang iyong relasyon mo ay lagi kayo nag-aaway, that is the sign to end a relationship. So, kailangan wakasan. So, kaya dahil dito, sapagkat ang Diyos ay hindi may akda ng kaguluhan, ay hindi siya ang may akda ng kaguluhan, siya yung kapayapaan ang binibigay niya. Kaya sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33, for God is not the author of confusion, but peace, as in all churches of the saints. So ito yung gusto ng Panginoon. So bakit ka magpapatuloy sa isang relasyon kung punong-puno naman na lagi na lang selos, lagi naman, ay nako. So kaya na ito nagpapaalala sa atin na ang kalikasan ng Diyos ay maayos at mapayapa, lalong-lalo na sa pamamagitan ng connection natin sa pagsamba at spiritual na pagtitipon. Tinutugunan na tayo ni Apostol Pablo na ang kaguluhan kung minsan ay lumilitaw sa mga unang pagpupulong ng simbahan na nagbibigay diin ang banal na espiritu ay nagdadala ng kalinawan, hindi kaguluhan. So ito isang panawagan para sa mga mananampalataya na ipakita ang karakter ng Diyos sa pamamagitan ng paghahangad ng kapayapaan at pagkakaisa kung paano tayong namumuhay, nagsasalita o sumasamba, lalong-lalo na sa loob ng simbahan. So kailangan tayo mayroon tayong kapayapaan. So kaya nga, walang kapayapaan kapag laging nagtatalo, walang kapayapaan, at kapag walang nagpapakumbaba. So kaya nga, ito'y sinasabi sa banal na kasulatan. Ano pa ang sinasabi? Colossians 3 verse 15, and let the peace of God dwell in your hearts, to the which also ye are called, and the one body, and be ye thankful. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, na bawat ang mga mananampalataya pinapatutulutan ng kapayapaan ng Diyos na gabayan at pamahalaan ang kanilang mga puso tulad ng isang gumagawa ng mga desisyon sa gitna ng mga tunggalian o kawalan ng katiyakan. Ang kapayapaan ng Diyos ay nagdudulot ng kalinawan at kalmado. Ito rin nagpapaalala sa atin na tayo tinawag upang magkaisa bilang isang katawan ng Panginoon Kristo at mamuhay ng may espiritu ng pasasalamat na nagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. So kaya nga, kapag sinabi ng Diyos na oo, mayroon tayong kapayapaan. Kapag sinabi niya na hindi, may kalituhan, bigat o pangamba. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Jonah and the sailor. Sabi niya rito sa Jonah chapter 1 verse 12,
Sabi niya rito, sinabi niya sa kanila, buhatin mo ako at itapon mo ako sa dagat. Sa gayon tatahimik ang dagat sa iyo sapagkat nalalaman ko na dahil sa akin ang malakas na unos na ito ay sumasa inyo. So kaya nga ito'y kinikilala ni Jonas na ang bagyong nagbabanta sa mga mandaragat ay resulta ng kanyang pagsuway sa Diyos. So kaya nga kapag lagi tayong sumusuway sa Diyos, ito yung tanda ng wala tayong kapayapaan. Kapag lagi tayong conflict sa salita ng Diyos, na lagi na lang natin sinasabi na imposible naman, lalo na pagdating sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. So kaya nga ito sinasabi na ito yung isang gawa ng pananagutan marahil sa pagsisisi na sinabi niya sa kanya na itapon siya sa dagat upang pakalmahin ang dagat. Ang sandaling ito ay nagpapakita ng kamalayan ni si Jonah sa kapangyarihan ng Diyos at ito ay nagmamarka ng isang pagbabago kung saan siya ay magsisimulang harapin ang mga kahinatnan ng kanyang mga aksyon. So isa itong makapangyarihang paalala na ang pagtakbo mula sa Diyos ay nakaka-apekto hindi lamang sa atin, kundi sa mga nakapaligid sa atin at ang pagsuko na iyon ay maaaring humantong sa pagpapanambalik. So kaya nga kapag tayo'y gumawa na hindi natin sinusunod ang Diyos, yung mga nakapaligid sa atin, affected din. Tulad ni Jonas. So yung mga nakasakay sa bangka, affected din dahil sa kanyang kasalanan. So kaya nga dito sinasabi, may mga bagyong hihinto lang kapag tayo'y bumitaw. So ibig sabihin yung mga problema natin, kapag bumitaw tayo sa maling pananampalataya, sa maling mga relasyon, magiging stop yung mga kaguluhan, yung mga bagyo, yung mga paghihirap. Kung napansin nyo, yung relasyon niya, puro na lang paghihirap. So, ibig sabihin yan, relasyon nila wala dito. Amen? So, ibig sabihin yan, kailangan mong bumitaw. Sa mga taong hindi pa kasal, kailangan niyang bumitaw. Kung sa simula pa lang, puro na mga paghihirap, kailangan niyang bumitaw. Dahil doon lamang, hihinto yung mga paghihirap at papasok yung mga pagpapala kapag bumitaw ka sa mga maling tao. So, paano papasok ang tamang tao kung yung maling tao ay nananatili pa sa'yo? So, kaya nga dito sinasabi, ang pagkalito ay mula sa Diyos, mula sa takot. So, kaya nga ito, minsan inaalis ng Diyos ang kapayapaan para gabayan ka sa maling landas. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan.